In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Let's talk about the growth of stablecoin adoption sa buong mundo, kung bakit malaki ang epekto ng bagong US administration ni President Donald Trump at ng kanyang White House crypto czar na si David Sachs, at kung paano nakakaapekto ang mga import tariff sa galaw ni Bitcoin at iba pang crypto assets. Update din tayo sa price action ni BTC, at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Sa nakalipas na ilang taon, unti-unti nating nakikita kung paano mag-grow ang stablecoin, mga digital token na nakapeg sa fiat currency, kadalasan US dollar. At bilang isa sa pinakamabilis na nag-grow sa sektor ng crypto, ayon sa mga datos, lumagpas na sa 230 billion ang kabuuang market cap ng stablecoin at 97% nito ay US peg. Nangunguna pa rin ang Tether USDT na may higit 60% ng stablecoin market cap. Ngunit patuloy na humahabol yung ibang stablecoin like USDC. Ang tanong, isa bang banta sa US dollar ang stablecoin o magiging kasangkapan pa nga ito na magpalakas ng dollar dominance? At bakit biglang mainit itong stablecoin legislation sa US? Noong February 4, may bipartisan group ng US Senator na nagpresent ng isang bill para magkaroon ng mas malinaw na regulatory framework sa stablecoin. Sinabi ni Tennessee Republican Senator Bill Hagerty na ang bill na ito ay magiging isang safe and pro-growth regulatory framework para suportahan ang initiatives ni President Trump na gawing world capital of crypto ang US. Kasabay naman ito si Federal Reserve Governor Christopher Waller ay nagpahayag din na pwede raw maging net positive ang stablecoin para sa US dollar. Ibig sabihin, imbes na maging kalaban, pwedeng maging pandagdag sa payment system, pero nagbigay siya ng babala na kailangan ng regulatory rails para masigurado na may sapat na backing ang stablecoin at hindi ito magiging sanhi ng systematic risk. Marami ang nagsasabing malaking bagay ang presence ni David Sachs, ang White House AI and crypto czar. Isa sa kanyang pinakaunang pahayag ay gusto niyang unahin ang stablecoin legislation. Ayon sa kanya, posibleng maipasa ang batas sa susunod na 6 na buwan. Kung mangyari ito, malaki ang tsansang mas lalong lumakas ang loob ng institutional investors na pumasok sa stablecoin market. Higit pa riyan, nakikita natin mismo ang Trump administration ay agresibo sa paglikha ng malinaw na framework. Pagkaraan ng maraming taon tayong nakaranas ng hostility o di kaya'y kalituhan mula sa mga nakaraang regulators. Kung babalikan natin, matagal nang init na init ang global financial community pagdating sa stablecoin. Ang iba ay takot dahil baka daw mawalan ng kapangyarihan ng central banks, at ang iba naman ay nakikita ang potensyal nito na mapabilis at mapagaan ang bayarin, remittance at maging ang mga settlement sa global scale. If you remember, noong October 2024, naglabas ng ulat ang International Monetary Fund IMF na nagsasabing kapag lumaki pa ang adoption ng stablecoin, pwede nitong i-disrupt ang financial landscape. Bagamat tinatawag nilang speculative ang karamihan ng crypto assets, inihayag nila na ang stablecoin ay mas viable na pambayad araw-araw dahil mas stable ang price. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sinasabi ng ilang eksperto na imbes na tapatan o palitan ng US dollar, lalong mapapatibay pa nga ni stablecoin ang dollar supremacy. Sinabi ni Eswar Prasad, isang ekonomista at profesor sa Cornell University, na kapag pinayagan at na-regulate ng tama ang dollar-denominated stablecoin, baka mag-serve ito bilang indirect boost sa papel ng US dollar bilang global payment currency. Naniniwala naman ng ibang mga lawmakers na kapag naging laganap ang stablecoin, mas dadami ang demand sa US Treasury bond, mas bibilis ang transaction at magiging mas inclusive ang financial system. Kaugnay pa rin sa pro-crypto stance, naglabas ng executive order si President Trump kamakailan kung saan naglalagay ng reciprocal tariffs sa mga trading partners ng US. Sabi niya, whatever they charge us, we're charging them. So it works out very well. Sa madaling salita, kung bibigyan ang US ng ibang bansa ng tariffs, ibabalik lang nila ito sa kanila, ayon kay Trump. Hindi agad ito ipapatupad ng sabay-sabay. Pinag-aaralan pa ng Commerce Secretary Howard Lutnick, Secretary of State Marco Rubio at Secretary of the Treasury Scott Bessent. Nagkakaroon tuloy ng tensyon sa market kung magre-resulta ito sa mas matagal na trade war, at alam nating sensitive ang crypto markets tuwing may malalaking geopolitical moves. Katulad na lang ng unang mag-anunsyo si Trump ng tariffs kontra China, Mexico at Canada, bumagsak agad si Bill
Bitcoin below 100,000. Tapos nagdulot ito ng billions of liquidation sa Ethereum at iba pang altcoins. Pero kadalasan nakakabawi rin ang price pag lumipas na ang fear. Lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano ka-volatile ang crypto market kapag may geopolitical shocks. Sabi naman ng ATM CEO na si Brandon Mintz, with Trump's recent executive order on digital financial technology, real discussions around stablecoin legislation, and the new crypto task force, we're finally seeing signs of real momentum that could keep crypto innovation onshore. Pag sinabing onshore, ibig sabihin mas maraming company ang mananatili sa US imbes na lumipat sa ibang bansa na mas crypto-friendly. Pag nagkaroon ng malinaw na batas, mahihikayat ang malalaking institution at retail users na magtiwala ng husto at magpatuloy sa pag-develop ng stablecoin. Gayunpaman, kailangan pa rin natin makita kung ano talaga ang final na magiging itsura ng batas. Bagamat gusto ni David Sack na mabilis itong maipasa, may kasabihan na mabagal kumilos ang Kongreso at posibleng magkaroon ng iba't ibang amendments. Update naman tayo sa price action ni Bitcoin. Sa loob ng humigit isang linggo, si Bitcoin ay naglalaro lang sa range na ito sa area ng 100,000 at 94,000. And market structure-wise, dito sa daily, nakapaloob ito sa mas malaking sideway movements. In this particular movements, walang trend, nasa consolidation phase ito. Same nang nangyari dito. Ibig sabihin, pwede pa itong magtagal sa ganitong status. And then, mauuwi din naman yan sa breakout kasi para sa mga hindi nakakaalam, for newbies, every consolidation, laging nauuwi yan sa breakout or expansion. Ang direksyon niya, pwedeng pataas or paibaba. So in this case, kung bulls tayo, gusto natin makita na mag-bounce si BTC at makarecover sa 100,000 para makapag-gain siya ng momentum. Kung bears naman tayo, we just need to wait of another lower low formation. Siguro yung mga drops sa 83,000 without strong bounce. Kasi kung magbabounce agad, then mas mataas ang chance ng fake out. Pero kung walang masyadong bounce at fear ang nangingibabaw na sentiment, then a further retracement is likely. Hanggat hindi natin nakikita mag-materialize, ang mga yon din lahat ng sinasabi natin is speculation. For now, the price action is neutral. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.